palagi akong nakakatanggap ng almost same reklamo. Yung pong mga minors na mga anak ng mga OFW na left behind pag nag-abroad na po yung OFW, na abuso ng mamaltrato. Yung kaso ko po ng Friday, 5 years old and 6 years old na mga anak na babae, ni-rape ng sariling ama. So ang nangyari, yung FW na pauwi ng di oras dahil doon nga po emergency yun na malaman niya sa kapitbahay na minumolestya na pala yung kanyang anak. Kaya bumalik agad siya ng bansa. So what I suggested is meron palang ganitong programa ngayon yung DMW or yung OWA, pero gusto ko palawigin pa yun at dagdagan pa ng budget, ay yung bang isang programa komprehensibo na tututok sa kapakanan at seguridad ng mga anak ng mga OFW na iwan dito. To ensure that they are safe, it will be like a monitoring system. Involve yung barangay, MSWD, DSWD, Women's Children's Desk ng PNP. Of course, yan ay will be spearheaded by the DMW and the OWA. So, there will be a regular monitoring doon po sa mga anak ng mga OFWs na iwan. And meron ding hotline para doon sa mga bata na pwedeng tawagan in case na na-feel nila na they're in danger. They will call that hotline and then full force yung mga otoridad na puntahan para i-rescue yung bata o saklolohan. And on a regular basis, merong pag-check. Titingnan po yung tinitirahan ng bata, kung sino yung kustodiya, may custody sa bata, sino yung mga kasama sa tirahan. It is very unfortunate, this is the sad truth, Mr. Chair, na karamihan sa umaabuso sa mga anak ng mga OFW, lalo mga babae, left behind, ay mismo mga kadugo. Ang sakit po noon, like nung Friday, halos madurog po yung puso ko. Malaman ko na yung 5 years old and 6 years old ng mga batang babae, paulit-ulit na hinahalay ng sariling ama, biological father we're talking about. Now, kung meron lang sana ganitong klaseng programa na sinasabi ko, then mapre-preempt yun kasi mamamonitor agad ng mga bumibisita, mga otoridad, na there's something wrong. Sa ginagawang pag-check, si tatay, anong trabaho mo, anong ginagawa mo, mapaplag yung kanyang bisyo na siya pala'y palainom, na siya pala'y drugs na, agad-agad ilayo na, huwag natin hintayin pa. Pag nabalitaan ng monitor ng mga otoridad na ito ay walang trabaho at lasinggero, then pull out na agad yung kustodiya at is-transfer sa biological lola, sa mother side. Di ba? And pag nakita nila na itong si lalaki nagda-drugs o yung naiwan na guardian nagda-drugs, then that is a sign na kailangan i-pull out na rin agad yung bata. Yung mga ganon na programa, what do you think, Yusek Kakdak? Yes po, Sen, that is most appropriate po at nakikiisa kami sa inyong advokasya sa larangan nito, Mr. Senator. Yun pong monitoring na sinasabi is very timely. Pwede pong sabayan yung monitoring ng mga programa. So we can monitor them and at the same time conduct arts and culture-related athletic activities, values formation, financial literacy, anti-drugs campaigns in partnership with PIDEA and so on and so forth. So, ang OWA po ay meron ding ganitong klaseng programa, Mr. Chair. So, baka si Admin Arnel ay makakapagbahagi po. But in short, Mr. Senator, that is most welcome and yung pera pong pwedeng i-allocate sa amin additional can definitely be allocated for this purpose. Magkano naman kaya ang budget na sa tingin nyo OIC Kakdak sa ganitong klaseng programa, komprehensibong programa? At the top of my head, Mr. Senator, kung halimbawa per region, 16 administrative regions at maybe pwedeng umakyat ng up to 100 to maybe even 500 M, but so i-multiply po mo yun yan sa bilang ng administrative regions all over the country. So maybe it can start at 50 to 100 M per region, per administrative region, so times 16 po. Mr. Ignacio. Before you continue with the indulgence of Senator Fulton, the Chair also would like to acknowledge the presence of
our Minority Leader, Senator Coco Pimentel. Thank you, sir, for joining us. Admin Arnel, siguro yung query ni Senator Fu, that's very valid, no, for all those families that are left behind. Talagang siya yung nakakausap eh. So that's very valid. Those OWA, can you have a program for that, for those families that will be left behind? Thank you, Mr. Chair. Meron pong existing na program ang OWA ngayon, ang tawag po rito OFW Children's Circle. Currently, we have about 9,000 members itong mga batang ito, pero hindi pa namin nasasakop pagdating po sa monitoring. Ang binagawa lang po namin, binibigyan sila ng mga aktibidades in the arts, katulad po na nabanggit ni Yusik Hans, OIC Hans, at financial kanilang pag-handle ng mga pinapadalang pera. Pero napakalaking complementary project po ito at program na we can work very well with the DMW. Ito naman currently ay funded po ng OWA Trust Fund. Initial lang ho ay nasa 15 million. It's a humble project that we started a year ago, and it's a continuing project. But with your recommendation and the budget allocation, we can guarantee you that this will be strongly supported and monitored. Maraming salamat po. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Rafi. Anyway, very valid yun, no? I think with the creation of the DMW, OWA, dapat we should make programs for those that will be left behind, the dependents. Dapat isama talaga po natin yan. No? Total, si Senator Rafi talagang doon dumudulog talaga lahat. Marami sa OFWs natin nagkakaproblema. So, thank you, Senator Rafi, for that recommendation. And the Minority Leader, no, for the continuation. Actually, we suspended the hearing last time because of the 5 billion pesos portion of the ERF, or the Emergency Repatriation Fund,